Praise the Lord. Pwede po ba tayong pumalakpak ng Amen? Amen? Kapag tayo pumalakpak, alam niyo, ang kaaway ay lumalayas. Kaya pala, lakasan natin yung pagpapalakpak. Muli, isang mapagpalang umaga at maraming salamat sa Panginoon sa buhay ng ating mga anointed dancers. Sa pamumuno po ng ating chairman, ang chairman po natin si Ate Claire. Salamat sa kanyang pagtugon at hindi nagkamali ang Diyos sa pagpili sa kanya. Matagal natin pinag-pray at yun po na po yung kanyang pagtugon sa pagkatawag sa kanya. Kaya nakaka-bless po. Tignan po natin kanina, diba? Instantly, ang dami na nila. Dati dalawa lang si Carlen. Ang kanyang assistant ay si Carlen at Katasina. Ako po tayo, kumamay ay tayo po muna ay manalangin. Manaming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Maraming pong salamat ng umaga na tinipon muna naman muli kami araw na pagsalita. Maraming pong salamat Panginoon sa iyong mga anak na patuloy na inuuna ka. Tunay nga Lord na sinabi mo, seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be given to us. Maraming salamat Panginoon sa presensya mo. Salamat Panginoon sa magandang panahon na regalo mo sa amin muna sa umaga ito. At bago ang lahat, Lord God, ay patawarin mo kami kung ano man ang mga nagawa namin pagkakamali at linisin mo nga po Panginoon ang aming mga puso, isipan na yung banal at makapangyarihan ko. Precious Holy Spirit, we invite your presence to join with us. We acknowledge that apart from you, we are nothing in the mighty name of Jesus. At dalangin namin, Lord God, na ibaba mo ako sa pinakamababa at ikaw lamang ang may taas sa aking buhay. For it's not by might nor by power, but by your Spirit, Lord, whom I preach your words again. Maraming salamat po, Panginoon. At ngayon pa lamang, Lord, ay nagpapasalamat kami ng may katagumpayan sa aming pag-aaralan sa umaga ito sa dakilang pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Amen. Ang ating pong pag-aaralan sa umaga nito ay patungkol po sa kahalagahan ng pagkakaisa or the importance of unity. Ang ating susing talata ay makatagpuan po sa aklat ng Mateo 12 verse 25. Ay, okay lang, hindi naman ako masyadong thank you, Ate Mara. Nabuksan na po ba ninyo yung ating text sa umaga nito? Matthew 12:25. At ang sabi niya po dito ay sundan niyo na lamang po sa inyong mga mata. Ako po muna ang magbabasa. Ang sabi niya dito, alam ni Jesus ang iniisip nila. Kaya sinabi niya sa kanila, kung ang mamamayan ng isang kaharian ay nagkahati-hati at nag-aaway-away, mawawasak ang kahariang iyon. Ganito rin ang mangyayari sa isang lungsod o tahanan na ang mga nakatira ay nag-aaway-away. Ang Diyos ang siyang magpala sa pagkabasa ng kanyang salita. Amen. Napakahalaga po na pag-aralan natin ang kahalagahan ng pagkakaisa. Dahil sa liwanag ng salita ng Panginoon, na kapag walang pagkakaisa, sabi na mismo ng Panginoon, magkahati-hati at magkaaway-away. Bakit po kailangan natin i-apply ang pagkakaisa para kumilos po ang banal na espiritu sa ating buhay. Amen. Because God honors the spirit of unity among the believers. Amen. Kapag may pagkakaisa, napakadali lang na magkasundo-sundo, nagmamahalan, at kapag tayo nagkakaisa, sabi nga ng Matthew 18:19, kung may dalawa o tatlo, kung ano man ang mapagkasunduan natin sa lupa ay gagawin sa langit. Amen. Kaya magkasundo po tayo, magkaisa po tayo na pag-aralan natin ang mga tatlong bagay na i-apply ang pagkakaisa. Amen.
bilang-bilangan. Atin pong isa-isahin. Bago tayo magpatuloy, ang konteksto po ng ating pag-uusapan ay patungkol po sa ating Panginoon nung siya po ay nagpagaling ng mga pipi, ng mga bingi, doon sa Matthew 12:22 to 25. Basahin na lang po natin pag mayroon tayong time. Doon po ay pinapakita na ang Panginoon talaga ay Diyos na makapangyarihan, kayang-kaya niya gawin ang lahat. Subalit dito po tayo mag-focus dito sa sinabi niya dito sa Matthew 12:25 na kapag, sabi niya dito na kung ang pamamayan ng isang kaharian ay nagkahati-hati at nag-aaway-away, mawawasak ang kaharian iyon. Kaya kinakailangan po ng may pagkakaisa o unity. Amen? Ang bansa, sa ating bansang, wala na tayong ibang tatalakayin kundi ang ating minamahal na bansang Pilipinas. Amen? Meron po bang pagkakaisa sa ating bansang Pilipinas sa ngayon? Bakit po? Ano po ang nangyayari sa ating bansang Pilipinas? Meron po tayong pananagutan bilang mga Kristiyano. Amen? Hindi tayo hindi ibig sabihin na makialam tayo sa kaguluhan na nangyayari sa ating bansang Pilipinas. Bilang mamamayang Pilipino, tulad mo at tulad ko, meron tayong mga gagawin at pananagutan na dapat gampanan. Amen? Buksan po natin ang ating Biblia sa aklat po ng 1 Timothy 2 verse 1 to 3. Pakibasa mo nga, Peps. Unang Timoteo sa Tagalog para maintindihan. 1 Timothy 1 to 3. 1 Timothy 1 2 verse 2 1 Timothy 2 1 to 3. 1 hanggang 1 Timothy 1 to 3. Unang-una sa lahat, unang-una nga sa lahat ng mga bagay na iniaral ko na manaig, manalangin, mamagitan at magpasalamat na tungkol sa lahat ng mga tao. Dos, ang mga hari at ang lahat ng nangahasa mataas na kalagayan upang tayo'y mga buhay na tahimik at payapa sa buong kabanalan at kausayan. 3. Ito'y mabuti at nakalulugod sa Panginoon ng Diyos na ating tagapagligtas. Amen. Sinabi po ni Apostle Paul sa atin, paalala niya na kinakailangan dapat natin ipanalangin ang lahat ng mga namumuno. Pero pinapanalangin po ba natin ang ating presidente? Kung tayo nananalangin? Kinakailangan po mga kapatid, binoto man natin o hindi ang ating minamahal na presidente, siya po yung nakaupo sa ating bansang Pilipinas, kailangan po na ipanalangin natin. Amen? Para maging maayos at magtagumpay ang kanyang pamumuno. Ngayon kung ayaw natin ang presidente natin, hintayin natin yung next election para ipanalangin din natin yung gusto nating president at yun din ang ipapanalangin ng lahat. Bakit po kinakailangan nating ipanalangin? Amen. Kasi tayo pong lahat ay mga Pilipino. Kung hindi maganda yung pamumuno ng ating presidente, syempre kabilang po tayo sa problema, kabilang po tayo sa ganyang pamumuno. Kaya kinakailangan suportahan natin ang ating Pangulo sa pamamagitan ng pananalangin natin sa kanya. Ipagdasal natin na makaya niyang gampanan ang tungkulin. Kasi napakahirap talagang pamunuan ang bansang Pilipinas. Hanggat hindi, kahit sino man ang maupo sa ating bansang Pilipinas, kung hindi sila magkaroon ng banal na pagkatakot sa Panginoon, pare-parehas din yung magiging problema. Pangilang presidente na po ba ang ating presidente? Diba, 17 na yata. 17, diba? 17 na ang dumaan, pero may nagbago pa sa ating bansang Pilipinas. Naghihirap at naghihirap pa rin. So bilang mga
Leon na kailangan po natin ipagdasal natin ang lahat ng mga opisyales, lalo ang ating presidente. Bakit po? Halimbawa, kung tayo ay sumakay sa isang barko, pinagdarasal ba natin ang kapitan ng barko? O kaya pag tayo sumakay sa isang eroplano, nagpipray po ba tayo na ingatan ng Panginoon ang piloto na ating sasakyan? Kailangan po natin ipag-pray kasi kung sakaling may mangyari sa ating paglipad, kasali din po tayo na mapapahamak. So, bilang mga mananampalataya, kinakailangan natin suportahan ang lahat ng mga opisyales sa ating bansang Pilipinas, mula sa presidente, sa senador, sa congressman, na sila'y magkasundo-sundo. Huwag silang mag-away-away. Kasi sabi ng Panginoon, na kapag ang isang pamayanan ay nag-aaway-away, mawawasak. Amen? Kaya hindi umuunlad ang ating bansang Pilipinas. Sa banal na kasulatan, maalala po ba natin yung dun sa Daniel chapter 3, na sa pamamagitan ng pananampalataya ng tatlong magkakaibigan, si Shadrach, Meshach at Abednego, sila po ay hindi tumitigil sa pananalangin. Amen? Kaya kinakailangan ipagdasal natin ang bansang Pilipinas dahil may problema po ang bansa natin. Masyado tayong, ang bansang Pilipinas ay pinapractice po yung pagsamba sa Diyos-Diyosan. Kaya hindi umuunlad ang ating bansa dahil galit po ang Panginoon sa pagsamba sa Diyos-Diyosan. Kaya kinakailangan po na ipagdasal natin na magising ang sambayan ng Pilipino sa tunay na pagsamba. Dahil ito yung isang dahilan kung bakit hindi umuunlad ang ating bansa. Diba, dahil sabi nga doon sa kwento is pinainit ng 7 beses yung pugon, hindi pa rin nagsamba sila Shadrach, Meshach at Abednego sa ribulto. Hanggang sa tinapon sila sa nagniningas na pugon na pinainit ng 7 beses, pero pinatagtahan pa rin sila ng Panginoon. Ganon dapat tayo. Amen. Kailangan ang pananampalataya natin ipagdasal ang bansang Pilipinas na magising sa tunay na pagsamba sa tunay na Diyos. Siguro naman ay ang bansa natin ay magkaroon ng pagbabago. Lalo higit ang ating mga president, ang ating mga namumuno. Lalo higit ang ating presidente, ang vice presidente, hindi sila magkasundo. Ipag-pray natin po sila na magmahalan sila, magkasundo sila para maging maayos ang ating bansang Pilipinas. Maging umunlad, pero naghihirap pa rin ang ating bansa. Hindi po ba? Ang pangalawa na ating pag-uusapan ay walang iba kundi ang pamilya. Kinakailangan po ang pamilya ay mayroong pagkakaisa. Amen? Ang tatay at ang nanay dapat may magkasundo po sila, may pagkakaisa, parehas sila ng pananampalataya. Pero tignan ninyo ang pamilyang magkaiba ang pananampalataya, apektado po ang kanilang ang pamilya. May mga pamilya na nagkawasak-wasak dahil hindi parehas ang kanilang pananampalataya. Pwede po ba nating basahin ang Efeso 4 verse 3. Ibasa mo nga, Ate Claire. Verso 4 verse 4. Ephesians 4:3 po. Ephesians 4 verse 3. Ay, English ito. Make every effort to keep the unity of the Spirit through the bond of peace. Amen. Amen. Kinakailangan po na sabi niya dito, pagsikapan ninyong manatili ang pagkakaisa mula sa banal na Espiritu sa pamamagitan ng magpayapan ninyong pagsasama. Amen. Pagsasamahan. Kinakailangan po ang mag-asawa
band of the unity of peace. So, para kumilos po ang banal na espiritu. Kasi ang tatay, alam niyo po ang tatay, napakalaki ang pananagutan niya sa isang pamilya. Kung hindi maayos yung pamumuno ng tatay, kasi ang tatay po sa isang pamilya nagre-represent ng Panginoon. Laging siya yung namumuno sa isang pamilya. Amen? So ang asawa naman, kinakailangan mag-submit sa asawang lalaki. Kahit tayo pa yung nagtatrabaho, amen, kinakailangan pa rin magpasubmit tayo sa ating asawang lalaki. Kasi yung asawang lalaki, siya po yung pinaka-head ng family. Para magkaroon ng pagkakaisa. At ganoon din sa ating mga anak. Kinakailangan ng ating mga anak, kinakailangan po ang mga anak ay magkaroon ng pagmamahal at pag-submit sa magulang. Bakit po? Ang sabi niya doon sa Ephesians 6:1-3, sabi niya doon, ang mga anak kinakailangan mahalin at arugain ang ating mga magulang. Kapag minahal natin at inalagaan natin ang ating mga magulang, meron tayong dalawang pangako ng Panginoon na angkinin. Amen? Ano po yung dalawang pangako na yun ng Panginoon na ating angkinin? Amen? Mahaba ang buhay mo at lalawig pa ang iyong buhay. Kaya para magkaroon ng unity sa isang pamilya, ang asawang babae magpasaglit siya sa asawang lalaki at ang mga anak igalang at mahalin ang mga magulang. Ano pa ang kahit kung sino pa yung mga magulang natin, ano man yung kanilang mga ginagawa sa atin, ugali nila, mahalin po natin ang ating mga magulang para magkaroon po ng kapayapaan at unity sa ating tahanan. Kasi kung nag-aaway-away ang ating pamilya, ang mag-asawa, ang mga anak apektado, maghahanap sila ng ibang malalapitan. Kaya nagkakaroon ng mga anak na maagang nag-aasawa kasi kulang sila ng panahon at pagmamahal sa kanilang mga magulang. Hindi magkasundo ang kanilang mga magulang. Kaya yung anak na lalaki, umaalis sa tahanan, naghahanap ng ibang kaibigan. Ganon din ang anak na babae. O kaya nagkakaroon sila ng maaga silang nag-aasawa dahil ang tatay at nanay ay hindi magkasundo. So kinakailangan magkasundo po ang mga mag-asawa. Huwag pong mag-away-away. Amen? Kaya kung tayo ay mga magulang at meron tayong mga anak na dalaga o binata, ipag-pray natin ang ating mga anak na parehas natin yung kanilang pananampalataya. Kasi napakahirap po bilang sa mga mag-asawa na magkaiba ang pananampalataya. Iba ang pananaw ng tatay, iba ang pananaw ng nanay, iba ang pananaw ng mga anak. So hindi talaga sila magkasundo-sundo. Wala talagang unity sa tahanan. Pakibasa natin ang 2 Corinthians 6 verse 14-18. Basahin mo mga Russell. 6. I will be a father to you, and you will be my sons and daughters, says the Lord Almighty. 2 Corinthians. Yan ba yan? 2 Corinthians 6:18. 6. 14-18. 2 Corinthians 6:14-18. Do not be yoked together with unbelievers, for what do righteousness and wickedness have in common? Or what fellowship can light have with darkness? What harmony is there between Christ and Belial? Or what does a believer have in common with unbeliever? What agreement is there between the temple of God and idols? For we are the temple of the living God. As God has said, I will live with them and walk among them, and I will be their God, and
they will be my people. Therefore, come out from them and be separated, says the Lord. Touch no unclean thing, and I will receive you. Verse 18, and I will be a father to you, and you will be my sons and daughters, says the Lord Almighty. Amen. Napakaliwanag po ang salita ng Lord na do not equally yoke to the unbeliever. Huwag tayong sabi niya dito, huwag makiisa sa hindi mananampalataya. Kasi kapag hindi parehas ang pananampalataya, wala talagang pagkakaisa. Iba yung pananampalataya ng asawa mo, iba rin yung pananampalataya mo, hindi talaga tayo magkasundo. Amen? Kaya tayo, yung mga dalaga po dito, marami pa yata, ipag-pray natin sila na ang kanilang best man, amen, right man ay katulad po natin, amen, para magkasundo po tayo. Ipag-pray natin na yung kanilang mga mapapangasawa future ay mga worshiper ni Lord, mga guitarist, amen. Sabihin natin specific para maging masaya, may pagkakaisa, may pastor, evangelist, amen. Yan yung ipag-pray natin para sa kanila. At ganun din sa ating mga anak, amen. Tumatawa si Ate Nora. Shall come to pass, mangyayari yun. Walang imposible sa Diyos. Amen. Kasi kung ano yung pinag-pray natin in God's perfect time, ipagkakaloob yan sa atin ng Panginoon. Basta, laban lang. Laban lang. So sa ating mga anak, na mga dalaga at binata, ipag-pray natin na Christian din yung kanilang mga mapapangasawa para parehas po yung kanilang pananampalataya, yung ating pananampalataya at magkaroon ng pagkakaisa. Kapag nagkaroon ng pagkakaisa, ang Diyos ay natutuwa. Amen? Ang Espiritu ng Diyos ay kumikilos at mas lalong umunlad ang ating pamilya. Kaya nagkakaroon ng hiwalayan kasi usually magkaiba ang pananampalataya ng mag-asawa. Nagkakaroon lang siguro ng forever kung ang asawang babae ay nagpapasubmit sa kanyang asawang lalaki. Amen? Pero yung mga magkakalayo, tulad natin, usually wala nang forever. Di ba? Walang forever. Alam niyo ang susi para may forever, dapat marunong tayong magpatawad sa mga pagkakamaling nagagawa ng ating pamilya. Kasi hindi naman natin kaaway talaga ang ating pamilya. Ang kaaway po natin ay walang iba kundi ang kaaway ng ating kaluluwa. Sabi nga ni Pastora Jubilin noon, si Satanas ang ating kaaway. Amen. Siya yung nagka-create ng hindi pagkasundo ng bansa, ng pamilya. Amen. Dahil si Satanas, sabi niya nga doon sa John 10 letter A, sabi niya doon, John 10 letter A, the thief does not come except to steal, to kill, and to destroy. Yan yung assignment ng kaaway ni Satanas. Yan yung ginagawa niya. Pinag-aaway-away yung mag-asawa, pinag-aaway-away yung magkakapatid, pinag-aaway-away yung bansa. Kaya kung hindi tayo mapagbantay bilang mga mananampalataya, siyempre, hinahayaan na lang natin na ganon, siyempre, natutuwa po ang kaaway po natin. Pero kung mapagbantay po tayo, ay wala ka sa buhay ko, ikaw, gumawa ka ng away, lumayas ka. Amen? Pag-pray natin, maging tayo sa pananalangin. Magbasa po tayo ng salita ng Lord para meron tayong guidelines sa ating buhay. Amen? Ang pangatlo na ating aaralin ay walang iba kundi ang church na ating pinupuntahan. Kung walang pagkakaisa sa ating church na pinupuntahan, nagkawatak-watak na. Amen? Sabi nga ng Panginoon doon sa ating text na mawawasak ang pamayanan na yun. Mawawasak ang church na ito kung walang pagkakaisa. Pero purihin ang Panginoon dahil nakikita naman yung pagkakaisa sa ating gawain. Salamat sa buhay ng bawat isa kasi nandyan yung love, yung compassion. Kung anong meron tayo, yung mga talentong bigay ng Panginoon sa atin, binibigay po natin
para sa Diyos. At ang Diyos ang maparangalan. Tingnan nga natin kanina yung sa worship pa lang natin, ramdam na ramdam ko ang presence ng Lord. Amen. Kahit nandito lang tayo sa part na ito, merong nandito yung presence ng Panginoon. Bakit? Kasi may pagkakaisa. Amen. Sa pag-ayos pa lang ng mga dancers, tignan mo nga ang ganda-ganda ng kanilang ng kanilang suot. Kaya salamat po sa buhay ng bawat isa. Sa worship team. Amen. Sa worship team, grabe. Mga anointed po sila. Sa banal na kasulatan dun sa aklat ng Exodus 17, mula 8 to 16, ito po yung patungkol kaya kina Moses, Hur at Aaron nung nagkampo sila sa Refidim. Amen. Nilusob sila ng mga Amalekita. So, ang ginawa po ni Moses, Hur at Aaron, sila po ay pumunta sa Burol para manalangin. Pero nagtalaga sila ng tao na makipaglaban sa mga Amalekita. Yan ay walang iba kundi si Josue. Amen. Na itong si Josue na nilukuban ng Santong Espiritu ang kanilang pinili na pamunuan ang pakikipaglaban sa mga Amalekita. So ang ginawa ni Hur, Aaron at Moses, sama-sama silang pumunta sa Burol para manalangin na maging matagumpay ang pakikipaglaban ni Josue sa mga Amalekita. So nangyari nga po mga kapatid, ang nanatalog ng mga Israelita ang mga Amalekita dahil ang dahilan po ay may pagkakaisa. Nagkaisa silang nanalangin na pumunta sa Burol at para manalo si Josue. Tignan po natin, kaya kumilos ang presensya ng Diyos dahil sa espiritu ng pagkakaisa, meron po sila. Ganon dapat po tayo mga kapatid. Mawawala po dapat yung pagkakampi-kampi kasi sa liwanag ng kanyang salita, kung nagkakampi-kampi ang isang mamamayan, mawawasak daw po. Kaya maraming salamat po sa inyong lahat. Salamat po sa mga sa lahat ng ginagawa ng Diyos sa atin. Wala po dito yung division, wala pong pagkampi-kampi. Kundi nandito po yung love. Sabi nga po ni Ate Joy lagi, wag tayong mawawala sa lugar na ito kasi ramdam natin na nandito yung presensya ng Lord at ang pagmamahal ng bawat isa. Yun yung lagi kong tinatandaan. Amen. Na mga testimony ng bawat isa. Kaya natutuwa po ang Diyos. Amen. Katulad ni Hur, Moses at Aaron na nagkaroon sila ng unity ng pagkakaisa na nanalangin. Natalo po nila ang lumusob sa kanila ng mga Amalekita. Ganun po kaya tayo dumadami dahil nandito po yung presensya ng Lord. Tayo dumadami dahil nandito yung pagkakaisa. Amen. Yung mababang loob, yung mababang puso, being Christ-likeness. Amen. Ano ba yung katangian ng Panginoon? Very humble siya. Pumunta siya dito sa lupa para abutin tayo. Amen. Ganun dapat po tayo. Kapag tayo ay nagkaroon ng promotion o kaya pinili tayo ng Lord na gamitin yung mga talento, gamitin natin with humble heart. Na-bless nga ako kay Ate Claire, na-bless ako sa kanya kasi siya mismo ito yung uniform natin. Meron siyang yung sinacrifice niya yung kanyang treasure. Tinanong ko kung magkano yung uniform, sabi niya 20 ang isa. Sabi ko magpalain ng Lord si Ate Claire sa kanyang pagmamahal sa ministry. Kasi bilang isang leader, nakikita tayo yung example, yung good model. Ipapadama natin yung pagmamahal sa kanila, yung support sa bawat isa. Kapag naramdaman yung pagmamahal na yan, hindi ka talaga iiwanan. Pero pagka hindi maramdaman yung pagmamahal, siyempre, iiwanan talaga tayo ng ating mga kasamahan. Amen. Kaya salamat sa bawat isa. Dati nga nag-umpisa ng dalawa hanggang sa sama-sama na tayo kasi nandun po yung pagmamahalan ng bawat isa, pagkakaisa, sakripisyo. Ginagamit natin yung, alam niyo ba, yung tatlong T, yung time, talent, and treasure para sa Panginoon. Amen. Yung time natin dito na pumunta siya. Thank you, Ate. Imbes na sa galaan tayo
tayo dito para magpuri at magpasalamat sa Lord sa kanyang pagmamahal sa atin. Amen. Nagbabasa tayo ng salita ng Panginoon. Amen. Para meron tayong guidelines at apply sa ating mga buhay. Yung talent natin, alam pala natin sumayaw. Sabi nga ni Joanne kanina, hindi ako marunong. Sabi niya, sabi ko, basta kung alam mong lumundag, pwede na. Pasayawin na natin si Joanne sa sabi. Basta lumundag-lundag lang siya hanggang sa matuto siya. Yan lang ang isa. Yun yung talent na bigay ng Diyos sa atin. Kung hindi man tayo sumayaw, hindi kumanta tayo. Kaya sabi ko nga kay Cherry, kung hindi sasayaw si Cherry, ano siya ang worship leader kasi maganda po yung boses niya. Kung hindi mag-gitara si Ate Joy, edi siya yung sasayaw. Kasi lagi siya nag-gitara eh. Minsan kung hindi naman siya mag-gitara, pwede naman siyang sumayaw. Ganun po. Flexible po tayo. Amen. Yung treasure natin. At saka, bilang mga magkakasama sa Panginoon, kinakailangan natin suportahan ang church na ating pinagbibilangan. Amen. Pag binabanggit yung pagbibigay, huwag po tayong mag-atubili na magbigay para sa Lord. Kasi, the more na nagbibigay tayo sa Panginoon, ang Diyos ang siyang magpala sa atin. Kung malaki ang bigay natin sa Panginoon, malaki din ang ibibigay ng Diyos. Kung barya, di barya din ang bibigay. Kaya wag po tayong magtaga kung bakit tayo ay hindi nakakalaya sa tanikala ng kahirapan kasi puro barya lang ang ibibigay natin sa Diyos. Samantalang kung bumili naman tayo ng ating pampaganda, kahit 1,000 yan, pwede naman. Amen? Pero ito, tandaan natin, huwag po tayo magbibigay kung hindi pa natin naunawaan ang salita ng Lord. Baka isipin po natin na sa basto na pupunta. Hindi po. Basahin po natin yung Malakay 3:10. Ano po sabi doon? Pakibasa mo nga, Ate Claire. Sa Tagalog po. Malakay. Ha? Malakay. Malakay 3:10. Hindi na naging English to ano ko. Dalhin ninyo ang buong kasampung bahagi sa pamali upang magkaroon ng pagkain sa aking bahay. At subukin ninyo ako ngayon sa bagay na ito. Sabi ng Panginoon ng mga hukbo, kung hindi ko bubuksan sa inyo ang mga tungawan sa langit at yung hulog ko sa inyo ang isang pagpapala na walang sapat na silid na kanalanan. Amen. Saan daw natin dadalhin? Dalhin ninyo ang ikapo sa iyong templo. Amen. Para merong magamit. Kasi yung ating mga, yung binibigay natin para sa Diyos, tinutulong natin sa church kung saan tayo. Sinusuportahan natin. Maraming pinupuntahan yung ating mga tulong sa church. Amen. Hindi po sa pastor yan napupunta. Sa church po talaga ginagamit, sa renta, at sa mga kung meron katulad niyan mga pangangailangan para may magamit sa pangangailangan. At aking bubuksan hindi daw ang pinto kundi ang burungawan ng pagpapala. Kaya nakaka-bless po yung mga sumusuporta sa gawain kasi nga praise the Lord, mas lalo silang pinagpapala ng Panginoon. Salamat po sa pagmamahal nyo. Salamat sa presensya ng bawat isa. Salamat po sa grupo na ito na ating binuo. At ang Diyos ay natutuwa at ang Diyos ay kumikilos. Dahil nandito po yung pagmamahal at pagkakaisa. Doon lamang po ang ating pag-uusapan at maraming salamat sa lahat. Meron ba may iba? Kaya lagi po natin tatandaan, napakahalaga po ng pagkakaisa sa ating bansa. Bilang mga mananampalataya, kinakailangan nating ipagdasal ang ating Pangulo. Magitugon tayo sa
Diyos po ang banal na Espiritu. Dahil hindi po natin kaaway yung ating mga pamilya. Ang kaaway po natin ay ang gumagawa ng away. Walang iba kundi si Satanas. Amen. Sa church, kinakailangan may pagkakaisa para mas lalong lumago, sama-sama together hanggang sa pagdating ng Panginoon Yesu Cristo. Gayahin po natin ang ginawa ni Nahor, Aaron at Moses na sila ay nagkaisa para manalo po si Josue sa kanyang pakikipaglaban sa kaaway po nila. Ganon dapat po tayo, magkaisa tayo, gamitin natin yung mga talentong binigay ng Lord sa atin. Yung ating pagsayaw, yung ating pagkanta. Kung tayo man ay tinawag na magpahayag ng salita ng Diyos, gamitin lang natin. Amen? Amen. Hanggang doon lamang po at maraming salamat po. Dagdagan ko lang saglit. So, ang dito sa main reference na ano niya dito is about the kingdom. So, alam natin na dito sa mundo, dalawang kaharian o kingdom. Kingdom of God and kingdom of Satan. So, yung last na sinabi ni Pastora na ano yung unang ano natin, bansa natin, pray for our country, our families, dapat may unity, and then yung church, which is the kingdom of God. Ano ulit yung kaharian ng Diyos? Ito. So, ulitin natin, where is God? In His kingdom. Ang kanyang kaharian, di ba ba? In the spiritual realm, God is in heaven. So, on earth, asan ang kaharian ng Diyos? Yung kung saan nagkakatipon ang mga mananampalataya sa ating buhay na Diyos. Ito yung kanyang kaharian. So, whether nasa building o tinatawag natin church o yung katulad natin na community. So, dahil nagkakatipon tayo na mga mananampalataya sa buhay na Diyos at kay Kristo, ito ay kingdom of God. So, we are in the kingdom of God, kingdom of heaven. So, dito sa text natin, nag-perform si Jesus ng himala. No? Pero ang mga Pariseo, nag-doubt pa rin sila. Sabi nila, kung si Beelzebul ang siyang magkakas out sa demon, yun daw, no? Pero sabi ni Jesus, kung ang si Beelzebul ang magcast out sa demon, ito yung Satan is dividing himself. So, hindi pwede na ang espiritu ni Satan ang siyang magkakas out sa sa demon possess. Sinong naranasan dito ang na-demon possess? So, hindi pwede na yung demon siya ang magkakas out sa na-demon possess. So, yun yung way, ito yung sinasabi niya, divided. Hinahati ang kanyang kaharian. So, dapat ang espiritu ng Diyos ang siyang magkakas out lamang sa demon possess o yung masasama. In that way, the Spirit of God will come upon you. No? So, yun yung division about kingdom. So, si Satan hindi pwedeng siya ang mag-cast out o magpapaalis sa na-demon possess. Kasi in that way, pinaapalis niya sarili niya, so dinidivide niya. So dapat, ang kaharian ng Diyos, ang patatalsikin niya ay ang demonyo para magiging stand. So katulad natin na mananampalataya, tayo na mga Kristiyano, yung sabi ng pastora, dapat magkaisa tayo, no? Lifting up one another, yung kahinaan ng isa, huwag mo hatakin na mas lalong ibaba, kundi itaas mo. No? Kasi yun yung if the Spirit of God dwells in us or is in us, dapat yung Espiritu ng who is God, God is holy, God is good. Ano pa yung mga karakter ni God, dapat yun ang nasa atin.
So, kung ang Espiritu ng Diyos ay nasa sayo, pero yung action mo baliktad, na kabaliktaran. So, anong Espiritu meron ka? No? Kaya yung action mo, yun ang nagpapakita kung anong Espiritu ang meron sa'yo. Kaya kung sinasabi natin nasa kaharian tayo ng Diyos, dapat Espiritu ng Diyos ay nasa atin. No? Kaya napakalaga yung pagkakaisa na sinabi ni Pastora. Tandaan natin, kung meron kahinaan ng mga kapatiran natin, huwag natin ipagkalat at siraan, kundi magkakaisa tayo na i-encourage natin, no? Palakasin natin siya physically, emotionally, spiritually. Kasi ganun ang kaharian ng Diyos. Nagkakaisa ang mga anak, magulang, magkakapatid, di ba? Magkakaisa. Kasi pag ang kaharian o isang tahanan o isang city o isang nasyon ay watak-watak, can it stand? Hindi. So, ganun yung ginawa niya example sa kaharian ng Diyos. No? Pag watak-watak ang mga anak, magulang, mga magkakapatid, it can never stand. So, napakalaga yung pagkakaisa, pagpapanalaminan, no? At pasasalamat sa bawat isa. Thank you. Pastora yata. Wala yung song. It's a prayer and song. I give you glory, I give you glory. I give you glory na lang. Oh, how beautiful.
Oy, victory song. O, victory song yung mga sanger. Sama. Oh, how beautiful are you, Lord. It's your love. It's your love. Oh, how glorious are you, Lord. It's your power. It's your Rescue me.